Hallelujah. Charito morning po sa lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Muli, ipagpundi natin, isigaw natin ang kabutihan ng Panginoon sa oras na ito. Hallelujah! Give it praise! Give it praise! Hallelujah! 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 In every weakness, there is a breakthrough because grace is enough, more than enough for you and I. Amen! Hallelujah!
than enough for us, Lord. Hallelujah, Jesus. Let us all continue in the spirit of worship. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah, Jesus. My
grace is more than enough for us, Lord. Hallelujah. Walang higit na salita ang makapagde-describe ng biyaya mo, kundi amazing, amazing, amazing grace. Hallelujah, Jesus. Sa iyo lamang po namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Bago tayo magsiupo, maaari po ba nating batiin ang bawat isa ng 2 thumbs up? You are Charito. Hallelujah. Well, praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands. Make a joyful noise to God. Make His praise glorious, for the Lord our God is awesome. How are you today? All is well. All is well. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Do you always believe that? Amen. Do you confess that every day? Amen. We should. Let's do that today. Everybody say, I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. I am a child of God. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands, all ye people. Shout unto God with a voice of triumph. Can you say amen? Amen. Well, good morning, good afternoon, good evening, mga kabiyaya. Anumang oras nyo napapanood ang broadcast na ito, ako po, si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community and EMI Community. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your notification. And if not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform, mga kabiyaya na TikTokers. Kasama nyo po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Ito po ay para sa ating nuggets of grace, pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Mapapanood nyo rin po ang nuggets of grace sa Reels platform ng Facebook. Real Grace Nuggets on Reels. Don't forget to like and share po sana, mga kabiyaya. Hindi naman po kayo others. Please like and share. Piece by piece, we are reaching them one by one. Real Grace Nuggets on Reels. Please prepare your communion elements, because at the end of this message, we will together do a Holy Communion. Sama-sama at sabay-sabay po nating ipagdiriwang ang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan po ng banal na komunyon. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Sa pamagitan po ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan po ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. And if you are sick in your body and you are watching this broadcast today, let me be the first one to encourage you. Today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing day. One more time, out loud. We believe that with all of our hearts here at EMI. Today is your healing day. Today is your blessing day. Today is your miracle day. Today is your healing day. If you believe that, say amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah.
Let me encourage you to worship the Lord as well with your offering. As it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo mga kabiyaya, at sana hindi po kayo napapagod ito marinig, dahil kung ako naman ang tatanungin po ninyo, hindi ako napapagod na palaging ipaalala ito sa inyo. Na ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo't higit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast. You are worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, if you are near our worship center here at the very entrance of NLEX Valenzuela exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to invite you to come and worship the Lord with us in one of our 4 services here at EMI, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us via online. Maraming salamat din po mga kabiyaya sa lahat ng naparito sa loob ng bulwagang ito para sama-sama nating sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. One more thing mga kabiyaya, nag-start na po at nagpapatuloy ang registration ng EMI Online Season 5. More intentional learning. Learn more and learn it more. To register, you need to go to EMI Facebook page. Find the registration link. Fill out the form and click Submit. Voila! You are already registered. After that, join the EMI Online Season 5 classroom. You can see the link on your screen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa amin sa panibagong paglalakbay ng pag-aaral sa mensahe ng biyaya dito po sa Season 5. EMI Online Season 5 broadcast will start next Sunday, January 29, 2023. Sunday, 8 p.m. via EMI Online TV through EMI page. Maraming salamat po. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 77. Today, we're going to talk about a new day. What is a new day? And how does a new day start? Let's pray. Let's commit this to the Lord first.
Tayo po'y manalangin. Our dearest Father in heaven, we are so very, very thankful for how you have gathered us today. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for these beautiful people who came here today. Thank you so much for the beautiful people who are watching this broadcast today. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. We commit to you this learning time, as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Amen. Let's give the Lord a clap of praise. A new day. The Bible teaches that a new day starts in the dark. Not that when you see the light or feel the warmth of the sunrise. Ang bagong araw po'y nagsisimula sa dilim. Hindi kapag sumikat na ang araw at ramdam na natin ang init na dala po nito. A new day starts even when it is still dark and waiting for the beautiful sunrise. Look at the verse. Genesis chapter 1, verse 5. And the evening and the morning were the first day. Again, and the evening, darkness, and the morning light were the first day. Strangely, this is repeated 6 times. The first day, the second day, the third day, the fourth day, the fifth day, and the sixth day. And the Bible says, God rested on the seventh day. Paulit-ulit na binanggit sa Bible, the evening and the morning were the first day, the second day, the third day, the fourth day, the fifth day, and the sixth day. Ang mga Hudyo at ang mga Hintil ay magkaiba sa pagbasa ng mga araw, pero parehas sa pagtingin kung paano ito nagsisimula. Jews and Gentiles start the day differently and yet sin in a similar way. Both start in the dark. Para sa mga Hudyo, ang bagong araw ay nagsisimula paglubog ng araw, sunset, practically around 6 p.m. Kaya, for example, ang Sabat ay nagsisimula Biyernes ng alas 6 ng gabi hanggang Sabado alas 6 ng gabi. That's how a new day starts for the Jews. Pero, nagsisimula ito, padilim na. Kaya ang bagong araw ay nagsisimula hindi kapag sikat na ang araw, kundi madilim pa. Para naman sa mga Hintil, ang bagong araw ay nagsisimula sa pagsikat ng araw, sunrise. Literally, nagsisimulang sumikat po ito alas 12 ng umaga. Nakikita na lang natin pagkalipas pa ng kaunting oras, pero hindi po ito nagsisimulang sumikat alas 7 ng umaga. Sa ibang bahagi ng mundo, sikat na. Sa ibang bahagi ng mundo, sumisikat pa lang. At sa ibang bahagi ng mundo, hindi pa. Ibig sabihin, ang mga Hudyo at ang mga Hintil ay mayroong kakaibang pagtingin sa pagsisimula ng bagong araw. Let me give you an example. 11:30 p.m. is dark, so is 12:30 a.m. Is it true? Nang alas 11:30 ng gabi at ang alas 12:30 ng umaga ay parehas madilim. I'm asking you a question. Is it true that these both hours considered dark hours?
Yes. Practically, you cannot even tell the difference between the two. Kung wala kang ang relos, baka hindi mo masabi ang diferensya ng alas 11:30 ng gabi sa alas 12:30 ng umaga. Pero malaki ang pagkakaiba po nito. Parehas madilim, pero hindi po sila parehas ng oras. 11:30 p.m. is very, very dark. So is 12:30 a.m. 11:30 p.m. is evening, while 12:30 a.m. is morning. Though both still dark. Sa totoo, ganyan talaga ang buhay. Kung minsan, hindi natin matuntun kung gabi ba o umaga na. Kasi parehas madilim. Sa totoong buhay, you cannot go by feeling. You cannot go by seeing. Pag sumilip ka sa bintana, uy, madilim, gabi pa. Pero pag tinignan mo ang oras, alas 12:30, ibig sabihin, umaga na. If you go by seeing, you will never consider it as a new day. If you go by feeling, you will never consider it's another day. Pero ang totoo, your yesterday ends last night. Kapag nagsimula na pong gumalaw ang kamay ng orasan, ito'y bagong umaga. 12:01 is a new day. No matter what you see outside the window, no matter how you feel inside your heart, it's a new day. Anuman ang ating nakikita at anuman ang ating nararamdaman, ay hindi kayang baguhin ang katotohanan na ito'y bagong umaga. Ganyan sa buhay po natin. Kung minsan, hindi pa natin nararamdaman, kaya hindi tayo makapaniwala na bagong umaga na. Madalas, hindi natin nakikita. Pagsilip natin sa bintana, madilim. Kaparehas din ng dilim ng gabi, ang dilim ng pagpasok ng bagong umaga. Kailangan natin maintindihan ang sinasabi ng Bible. We need to walk in the integrity of the Word, regardless of what we feel. Minsan, yung ating nararamdaman ang nagdidikta ng ating lakad, na dapat ang nagdidikta nito ay ang salita ng Diyos. Sinabi ng salita ng Diyos, pinagpala ka na. Ano man ang nakikita mo, paniwalaan mo, pinagpala ka na ng ating Panginoon. Ang sinabi ng Biblia, pinagaling ka na. Ano man ang iyong nararamdaman, paniwalaan mong pinagaling ka na. Pag tinignan mo ang kapaligiran, madilim pa. Pag tinignan mo ang iyong refrigerator, walang laman, kundi ice, baby. Kapag tinignan mo ang medical report, meron ka pang sakit. Pero pag tinignan mo ang relos, it's 12:01. It means it's a new day. Pag tinignan na natin ang mga pangako ng Panginoon, bagong araw ito, pinagpala na ako, pinaburan na ako, pinagaling na ako. Shout amen. It's a new day. Amen. Everybody say, today is my new day. Today is my new day. One more time, out loud. Today is my new day. Ganyan talaga ang totoong buhay. Kung minsan pag sinilip mo sa bintana, madilim. Pero hindi na po yan dilim ng gabi. Dilim na po yan ng paparating na bagong umaga. Can you say amen? Maaring madilim sa kapaligiran, pero ang sabi ng relos, it's 12:01. Past midnight,
Ibig sabihin, nakatawid na mula sa gabi patungo sa bagong umaga. Maring hindi mo pa nakikita ang sinag ng araw. Maring hindi mo pa nararamdaman ang init na dala nito. Pero it's only a matter of time. You will begin to see the beautiful sunshine. And you will feel the warmth of its sun rays. Why? Because the day has come. Dumating na ang araw. At ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Palakpakan si Lord. Hallelujah! The Bible says, before God created the light, there was darkness on the earth. Genesis chapter 1, verse 2, verse 3, and then we'll jump to verse 5. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. Look at verse 3. God said, "Let there be light." And there was light. Verse 5. And there was evening, and there was morning, the first day. Bago nilikha ang liwanag, liwanag ng bagong umaga, ng unang araw, madilim. Kailangan natin maintindihan na huwag tayong ma-discourage kung minsan parang madilim. Ilagay lang sa isip, hindi yan dilim ng gabi. Yan ay dilim ng paparating na magandang umaga. Can you say amen? Amen. Don't be discouraged with the emptiness and darkness in the surface of your life. A new day is coming. God is calling, light be. And the Bible says, and light came. And God in the same manner calling, healing be, blessing be, favor be. And then favor came. Mga kapatid, naniniwala po tayo na merong encouragement sa atin ng Panginoon para dito sa bagong taon. Maring hindi pa natin gaanong nakikita ang pangarap ng buhay natin. Personal man, pampamilya, panghanap buhay, o kaya kung ikaw ay pastor sa ministry na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Pero dahil lumagpas ka na sa dilim ng gabi, hinihintay mo na lang ang pagsinag ng magandang araw para sa isang magandang umaga at maramdaman mong init nito dahil sigurado tapat ang Diyos sa kanyang pangako, pinagpala ka na at pinaboran ng Panginoon. Today is your new day. That is what we believe with all of our hearts. If you believe that too, can you say amen? Amen. Everybody say, today is my new day. Today is my new day. One more time. Today is my new day. Today is my new day because your yesterday ends last night. Tapos na ang iyong kahapon at ito'y bagong araw. The Bible tells us about the darkness of Job's life. I am not so sure if all of you, but I believe some of you, if not all of you, and it can be many of you, are so familiar with the story of Job. Job was a very righteous man, the Bible says in Job chapter 1. Mayroong pangyayari sa buhay niya na hindi naintindihan ni Job sa unang bahagi. Pero later on, naintindihan niya rin. Ganon din sa buhay natin. May mga pangyayari sa buhay natin that we would just say, why would God allow these things to happen? Hindi ang Diyos ang pinagmulan, pero may mga bagay na nangyayari sa atin na pinapayagan ng Diyos dahil meron po siyang layunin. Ipinagmamalaki ng Diyos si Job kay Satanas. Dahil si Satanas ay nagmamasid sa buhay ng mga tao. Kaya ang sabi ng Diyos, napansin mo ba ang lingkod ko na si Job? Siya ay walang katulad sa mga tao sa mundo.
Ang sabi ni Satanas, maglilingkod ba si Job sa iyo? Matatakot ba siya sa iyo? Sasamba ba siya sa iyo nang walang dahilan? Hindi ba't pinagpala mo siya at binakuran mo ang kanyang buhay? Subukan mong saktan si Job, susumpain ka niya. Mga kapatid, maraming mga tao ang naglilingkod sa Diyos dahil lang sa pagpapala. At nung mawala ang pagpapala, sinumpa ang Diyos. Sapagkat may mga tao, gusto lang ay yung mga pagpapalang natatanggap nila sa Diyos. Hindi yung Diyos na nagpapala. Kaya lagi nating pinapaalala sa bawat isa, you enjoy the blessing, but you have to love the blessor. Can you say amen? Blessing come and go, the blessor stays forever. Mas mahalaga yung blessor. Can you say amen? Well, cutting the long story short, if you're so familiar with the story, kabit-kabit at patong-patong, nasiphayo at trahedyang nangyari sa buhay ni Job. Unang araw, ang kanyang mga anak ay namatay. Lahat, sabay-sabay. 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Nagkakatuwaan sila sa bahay ni Kuya. Nagkaroon ng malakas na unos. Umihip ang malakas na hangin. Nabuwal ang mga pader nito at ang mga magkakapatid ay namatay sabay-sabay ng araw na iyon. Tell me honestly, this is heartbreaking, isn't it? Ang mamatayan ka ng isang anak ay parang pinupunit na ang iyong laman. Anong damdamin ng taong namatay ang lahat ng kanyang anak sa isang araw? Ang kanyang kabuhayan ay nalugi. Sinamsam ng mga kaway, nilipol ng bagyo, ng apoy, ng kidlat, ng unos, naubos ang kanyang kabuhayan sa loob lang ng isang araw. Mayroong nag-uulat, hindi pa tapos yung nag-uulat, darating na naman yung nag-uulat, naubos ang kanyang kabuhayan. Unang araw pa lang. Nang sumunod na araw, dinapuan siya ng matinding karamdaman. Mula ulo hanggang paa ay tinubuan siya ng bukol. Ang bukol ay nagnanana at sa nana lumalangoy ang mga uod. Sobrang hirap ng kanyang nararamdaman. Kumuha siya ng bao para kayurin ang kanyang balat para maibsan man lang ang kati at ang sakit na kanyang nararamdaman. Di natin alam kung anong sakit. Pero kung ngayon natin makikita ito, baka tawagin natin kanser. Matindi ang kanyang karamdaman. And making it even worse, yung kanyang kaisa-isang asawa ay nagsabi sa kanya, Job, sumpain mo ng Diyos at mamatay ka na. Sa nakikita ko sa kalagayan mo, mas maigi pa ang kamatayan kaysa sa itsura mo. Job, nakita mo ba ang itsura mo? Mula ulo hanggang paa ay nabalot po siya ng bukol. At ito'y naganap sa loob ng 2 araw. Una at pangalawang araw. Naubos ang kabuhayan, namatay ang mga anak. Iniwan siya ng kanyang asawa na nangako sa hirap at ginhawa, walang iwanan. Pero nung siya'y dinapuan ng karamdaman, ang sabi ng kanyang asawa, sumpain mo na ang Diyos at mamatay ka na. Sa ganitong kalagayan, mga kapatid, madali lang itong pag-usapan. Pero pag ikaw ang nandoon sa ganong kalagayan, it is totally a different story. Maraming bagay na hindi naintindihan si Job. In fact, hindi perpekto ang kanyang pagkakaunawa, lalo na sa larangan ng theology. Ang ating pagkakaintindi ngayon ay mas malinaw kaysa nung panahon ni Job. Because we believe in what we call progressive
Revelation. Mas malinaw sa atin ngayon. Nakita natin ang tinapos na gawa ni Kristo. Nakita natin ang biyaya ng Diyos in a greater scale, in a brighter view. Pero hindi sa panahon ni Job. Kung ano man ang kaunting kaalaman ni Job, ay hindi katulad ng kaalaman na mayroon po tayo. Job chapter 1 verse 21. Job said, "Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." Maraming mga tao, even mga pastor, kinukuha ang verse na ito at ginagawa nilang theme verse ng kanilang buhay. The Lord gave, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Sa wikang Pilipino, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang bumabawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. Ito yung kaunawaan ni Job, pero hindi po ito tama. Hindi po ang Diyos ang nagsabi nito. Si Job ang nagsabi nito sa panahon ng kanyang labis na pagdadalamhati na kailangan nating maintindihan. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad akong babalik doon. Una, alam mong hindi ka na makakabalik doon. At kailangan mong maintindihan, hindi rin po ang Diyos ang kumuha ng pagpapala ni Job. If you read the whole story, it was Satan, not God. Of course, with God's permission. Because God has to prove something to Satan. Gustong patunayan ng Diyos kay Satanas ng kanyang mga tunay na mga anak ay hindi lang nagsisimba dahil may pagpapala. Hindi lang naglilingkod sa Diyos dahil may pagpapala. Ang mga tunay na anak ng Diyos, anuman ang sirkumstansya, sila'y naglilingkod sa Panginoon sapagkat mahal nila ang Panginoon. We love the Lord because of who He is. Hindi natin siya mahal dahil tayo ay pinagpala. Mahal po natin siya, may pagpapala man o wala. Sapagkat mas malaki ang nagpapala kaysa sa mga pagpapala. Ang sabi ni Satanas, yang mga anak mo, kaya lang naglilingkod sa iyan dahil pinagpala mo. Mga kapatid, gustong patunayan ng Diyos kay Satanas na tayo naglilingkod sa Diyos kahit walang pagpapala. Bakit? Sapagkat ang Diyos mismo sa atin ay pagpapala na. God Himself is blessing in Himself. Ibig sabihin, gustong patunayan ng Diyos na sa ganitong kalagayan, hindi susumpain ni Job ang Diyos. Pero hindi niya naintindihan lahat. Naintindihan natin ngayon na mayroon tayong kapamalaan at kapangyarihan para sawayin ang gawa ng kaaway. Dahil kung ngayon gagawin ni Satanas yan sa buhay mo, na siya'y pupunta at nanakawin niya ang pagpapala, sasaktan niya ang iyong mga anak, sasaktan niya ang iyong mga mahal sa buhay. Pwede mong tayuan ang tinapos na gawa ni Kristo at panindigan mo, wala siyang kapangyarihan sa buhay mo sapagkat pinagpala ka na at pinaburan ka ng Panginoon. In fact, maliwanag sa Scripture that He has given us power and authority to rebuke the devil. And the Bible says the devil will flee. Sapagkat may kapangyarihan ang pangalan ng Panginoon. And also you have to understand, ng panahong ito'y nangyari sa lumang kasunduan. Wala pa yung finished work. At tayo nabubuhay sa bagong kasunduan na ganap na ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Can you say amen? Sasangayon po ba kayo na tayo nabubuhay sa ibang panahon kaysa sa panahon na nabuhay si Job? Yes.
I believe that. Therefore, you have to understand na yung sinabi ni Job, the Lord gave and the Lord has taken away, is based on his own understanding amidst his predicament. Pray tell me, is it true? Na kung may mga pinagdadaanan kang matindi sa buhay, nakakabigkas ka ng salita na hindi mo naman bibigkasin under normal circumstance? Bakit? Tao lang tayo. Nasasaktan tayo. Sino ang hindi masaktan na makita niya ang kanyang 10 anak? Nakahilera ang kabaong at patay lahat. Sinong hindi masasaktan na dating maganda ang iyong kabuhayan? May sarili kang bahay, may sarili kang sasakyan. May mga paupahan ka, may mga alagang hayop ka, may mga tauhan ka. Kahapon lang, pagkalipas lang ng isang araw, ikaw ay naging yagit at naging dukha. Ang ganitong masakit na damdamin ay lalong pinalala ng siya'y dapuan ng matinding karamdaman. Nasabi sa Bible, ang nagbigay ng sakit ay si Satanas. Si Satanas ay pumunta kay Job at binigyan siya ng sakit. Kailangan nating maintindihan, hindi ang Diyos ang nagbibigay ng sakit. Mabuti ang Diyos. Ang sakit ay hindi mabuti. Hindi ang Diyos ang nagbibigay ng sakit. May mga bagay na pinahihintulutan niyang mangyari sapagkat alam ng Diyos, dakila ang kanyang layunin, hindi para saktan tayo. Para ipakita kay Satanas na hindi kayang talunin ang mga anak ng Diyos. Sapagkat higit pa tayo sa mananagumpay. Can you say amen? Amen? Job does not have the revelation that we have today. And the good part of the story is that God did not condemn Job. Naintindihan ng Diyos si Job sa punto na kung saan siya naroon sa panahong yon. He was overwhelmed with the darkness of his life that he even cursed the day he was born. Hindi niya na makayanan. Ang sabi niya, sumpain ang araw na ako'y ipinanganak. Ang normal na pumapasok sa isip natin, kapag dumating araw ng iyong kapanganakan, ipinagbubunyi natin ang pagpapala at pabor. Now, look at Job. Job chapter 3, verse 1 up to verse 4. At last, Job spoke and cursed the day of his birth. Let the day of my birth be cursed, he said, and the night I was conceived, let that day be forever forgotten. Let it be lost even to God, shrouded in eternal darkness. Nararamdaman niyo po ba yung damdamin ng mamang ito? Sumpain ang araw na ako'y pinanganak. Na bakit niya nasabi ito? Kung maintindihan niyo yung pinagdaanan ng mama, maintindihan niyo kung anong kanyang damdamin. Kadalasan, nagiging mapaghusga ang mga tao sa paligid natin dahil sa pinost mo o dahil sa sinabi mo, pero hindi naman nila alam kung ano ang pinagdadaanan mo. Naunawaan niyo po ba ibig kong sabihin? Kaya nga hindi tayo dapat maghusga. Bakit niya nasabi yon? Bakit niya nagawa yon? Baka may mga pinagdadaanan siya. Kung ang Diyos nga, hindi tayo hinuhusgahan, papayagan pa ba natin ang mga taong husgahan tayo sa ganitong kalagayan? Gusto nating maranasan sapat at higit pa ang biyaya ng Diyos. Amen. Passing through the darkest night, as he enters the new day, he begins to say, sa kalagitnaan, nang papatawid na po siya sa bagong umaga. Ang Book of Job ay meron lamang pong 42 chapters. Pagdating sa chapter 19, look at what Job said. Job 19:25, I know that my Redeemer
lives. Shout amen. I know that my Redeemer lives. Come on, let's say that together. 1, 2, 3. I know that my Redeemer lives. One more time. I know that my Redeemer lives. Louder. I know that my Redeemer lives. Sa kalagitnaan, pagtawid niya sa bagong umaga, I know that my Redeemer lives. Alam niyo ba na buhay ang iyong dakilang manunubos? Alam mo ba na hindi kanya dinala sa gitna ng dagat para panooring malunod? Alam mo ba na ito'y pinayagan ng Diyos mangyari para matutunan mo na siya'y handang saklolo sa panahong tumawag ka, hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan, at ipararamdam niya sa iyo na siya ay palaging naroon sa tabi mo. At pagkatapos ng mga unos ng buhay, pagkatapos ng nakalulunod na kabit-kabit at patong-patong na problema ng buhay, magkakaroon ka ng bagong patutuo. Buhay ang aking dakilang manunubos. Palakpakan si Lord. Amen. I know that my Redeemer lives. Alam niyo po ba yan? I'm asking a question. Do you know that? Yan ang kailangan huwag mawaglit sa ating kaisipan. Buhay ang Diyos. God is not dead, He is alive. Say amen. Walang malaking problema na hindi kayang lutasin ng ating Panginoon. Walang malakas na unos na hindi niya kayang patigilin. Walang malaking pangangailangan na hindi niya kayang katagpuin. Walang problemang hindi niya kayang lutasin. Walang mataas na bundok na hindi niya kayang patagin. Anumang sitwasyon, sirkumstansya ng iyong buhay, laging lang ilagay sa isip, buhay ang aking manunubos. Pagkatapos ng unos na ito, higit ko siyang makikilala. Magkakaroon ako ng bagong karanasan. Lalong maiintindihan ko na siya ang aking dakilang manggagamot. Lalong maiintindihan ko siya ang aking dakilang provider, magpupuno ng aking pangailangan. He is my great provider. He is my great healer. He is great in all aspects of our lives. Can you say amen? Alam niyo po ba na ang pinagdaanan ni Job ay 9 na buwan lang? Pero kapag ikinuwento ito ng mga pastor, ay parang habang buhay siyang nagdusa ng ganito. Kapag narinig mo ang sermon ng mga pastor at isiniris ang Book of Job, para bagang ang buhay ni Job ay naging ganito habang buhay. Let me just say this. Ang pinagdaanan ni Job ay 9 months. Alam niyo kung anong tawag ko dito? The darkness of the womb. Ang bata, ang sanggol, na nasa loob ng sinapupunan ng kanyang ina. There is so much darkness there. Wala pong bumbilya sa loob. Wala pong flashlight sa loob. So dark inside the womb. Pero sino sa inyong naniniwala? It is not forever. Come on. It's not forever. Ang bata ay hindi mabubuhay forever in the darkness of the womb. Because the day will come that darkness will end. And that baby will see the light. Ganon ang nangyari kay Job. Ito'y considered darkness of the womb. Pero pagkalipas ng 9 na buwan, naipanganak ang bagong umaga. Naipanganak ang bagong Job. Naipanganak ang bagong karanasan. After 9 months of darkness, a new life is born. A new day has begun for Job.
9 months. Day in and day out. Week after week. Month after month. Only 9 months. Full of darkness. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng umiiyak ka, pero wala ka ng luhang iniiyak, sapagkat nailuha mo ng lahat ng luha. Alam mo ba ang ibig sabihin nung magdamag na pihit ka lang ng pihit sa iyong higaan, pilit kang nakikiusap na gusto mong matulog, pero hindi ka dinadalaw ng antok, sapagkat bat-bat ng alalahanin ang iyong kaisipan. It may last for 9 months. I pray not, but sometimes it will last for 9 months. Pero meron akong good news. It will not last forever. Hindi yan magpakailan-kailan paman. Matatapos din ang dilim ng sinapupunan. At maririnig mo ang iyak ng sanggol, at ang lahat ay magdiriwang, ang lahat ay magsasaya, ang lahat ay sisigaw ng papuri sa Diyos. Shout amen! Job chapter 42 verse 12. Pagkatapos ng 9 na buwan, the Lord blessed the latter part of Job's life more than the first. I want to read that again. After 9 months, after the darkness of the womb, the Lord blessed the latter part of Job's life more than the first. He had 14,000 sheep, 6,000 camels, and 1,000 yoke of oxen, and 1,000 donkeys. And he also had 7 sons and 3 daughters. Yung ninakaw ni Satanas sa kanya, na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae, ibinalik ng Panginoon. Now, not only that, look at verse 14. The first daughter he named Jemima. The second, Kesia. The third, Keren Hapuk. Magandang pangalan. Kaya kung kayo po ay magkaanak na babae, minumungkahi ko pangalanan niyong Keren Hapuk. Ang palayo niya, Hapuk. Mga pangalang magaganda noong unang panahon. Hindi lang pangalan ng maganda. Look at verse number 15. Nowhere in all the land were there found women as beautiful as Job's daughters. Supermodel. Miss Universe ang peg. Kagandahan. Kigagandang mga babae, as beautiful as Job's daughter. And their father granted them an inheritance along with their brothers. Ano ibig sabihin yan? Sobrang yaman ni Job na pati ang anak na babae pinamanahan. Hindi kasi pinamamanahan ng anak na babae. Ang may mana lang ay ang mga anak na lalaki. Dahil ang mga babae, pag nag-asawa, kailangan nilang umasa doon sa kayamanang minana nung lalaki doon sa kanyang magulang. Pero ito iba. Maganda na, may mana pa. Saan ka naman? Ang tawag dyan, rich and beautiful. Yung iba beautiful, pero hindi rich. Yung iba rich, not so beautiful. Pero pag pinagsama mo yan, ang tawag dyan, pabor ng Panginoon. The Lord's favor. Amen. Amen. Oh, look at the next verse. After this, Job lived 140 years. And he saw his children and their children to the 4th generations. Ang unang henerasyon ay ang kanyang anak. Ang pangalawang henerasyon ay ang kanyang apo. Ang pangatlong henerasyon ay apo sa tuhod. Ang pang-apat na henerasyon ay apo sa talampakan.
Wow! Now, look up here. Ano naman ang 9 na buwan ikumpara mo sa 140 years na pinagpala at pinaboran ng Panginoon? 17, and so he died old and full of years. Namatay po siyang busog sa mga taon. Hindi ho bitin, hindi ho kapos. Nung siya'y nabubuhay, malakas, malusog, masigla, pinagpala at pinaburan ng biyaya ng Diyos. Kaya huwag masiraan ng loob. Lalo tigit, huwag masiraan ng bait. Kung ikaw ay dumadaan sa 9-month darkness of the womb, because only a matter of time, you will see the light. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Palakpakan si Lord. Psalm chapter 30 verse 5, letter B, weeping may last through the night, but joy comes. But joy comes with the morning. Pagdating ng umaga, at tsak namang darating ang umaga. Can you say amen? Tsak namang darating ang umaga. But joy comes with the morning. Pagdating ng umaga, naroon ang saya. Kahit magdamag kang umiyak, ang unan ay nabasa ng luha, o baka naman hindi ka na nakatulog sa magdamag na pag-iyak. Pero pag sumikat na ang bagong umaga, pwede mong sabihin, my yesterday ends last night. This is a new day. Today is my new day. Come on, let's say that together. Today is my new day. One more time. Today is my new day. One more time. Today is my new day. I believe that. Do you believe that? Amen. Amen. Darkness can be felt for a while, but passing through midnight, a beautiful new day comes. Can you say amen? Amen. That is what we call darkness of the womb, and grace is greater than darkness. The darkest day ever known to God and mankind is when Jesus died and was buried in the darkness of the tomb. This is the second darkness. The first darkness is the darkness of the womb. The second darkness is the darkness of the tomb. Nang si Jesus ay namatay at inilibing, ito na ang pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng sangkatauhan. The darkest day ever known to God and even to mankind. Matthew chapter 27 verse 45 to 46. From the 6th hour until the 9th hour, darkness came over all the land. And about 9th hour, meaning 3 p.m., about 9th hour, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Sa bahagi ng kasaysayan na ito, dumilim. At ito ang pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ang Diyos nagkatawang tao. Si Jesus nakabitin sa krus ng Kalbaryo, suspended between the heavens and the earth. Crucified between two thieves. The Bible says, he who knew no sin became sin, that we might become the righteousness of God in Christ Jesus.
We all like sheep gone astray. Each of us turned to its own way. The Lord laid upon him the iniquity of us all. Ang kasalanan ng buong mundo ay ipinatong sa duguang katawan ni Kristo. Ano pat siya'y naging kasalanan? Sabi ng Habakkuk chapter 1 verse 13, ang mata ng Diyos ay banal na hindi maring tumingin sa kasalanan. Si Jesus ay naging kasalanan nang nakabitin siya sa krus. Naramdaman ni Jesus na walang pagtingin ng Ama sa kanya for the first time. For the first time na wala ang pagtingin ng Ama sa kanya. Sapagkat ang Ama at ang Anak ay may walang hanggang pagsasama mula pa ng walang hanggang nakaraan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pero nung panahong yon, siya'y naging kasalanan. Ang lahat ng kasalanan ng buong mundo ay pinatong sa kanyang duguang katawan. Nagkaroon po ng separation. Nahiwalay si Jesus sa kanyang Ama dahil sa mismo'y naging kasalanan. Ito'y ginawa niya alang-alang sa atin. Nasa isip tayo ni Jesus nang gawin niya lahat ito. Sapagkat ang naisip niya, matapos kulang ang dakilang sakripisyo na ito, ang tao na nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan ay maibabalik ko. Mapapanauli ang nasirang relasyon dahil sa kasalanan sa pamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Can you say amen? Amen. Kaya ito pong dilim na ito is the darkness of the tomb. Sapagkat nang siya'y mamatay, ibinaba po siya sa krus at ipinasok sa madilim na libingan. Pero hindi po ito forever. You know the story very well. Pagkatapos ng 3 araw, siya'y muling nabuhay at buhay magpakailan-kailan pa man. Come on! Give him praise, give him praise, give him praise, give him praise. He lives, he lives. Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Can you say amen? Alam niyo po ba, I can show you the verse na yung Resurrection Day ay tinawag sa Bible a new day. I'll show you. Matthew chapter 28 verse 1. Early on Sunday morning, as the new day was dawning, Mary Magdalene and other Mary went out to the tomb. Mga kapatid, sila'y pumunta doon po sa libingan. Ang inaasahan po nila ay madilim na libingan. Ang inaasahan po nila ay ang bangkay ng taong patay. Nalalagyan po nila ng spices sa loob ng madilim na libingan. Sunday is a new day. That is why it is called the first day of the week. Hindi po aksidente na pinili ng Diyos na ang kanyang resurrection day ay ang first day of the week because it's a new day. It's a new week. It's a new life. It's a new beginning. The Bible calls it the Lord's Day. We are the Lord's people. On the Lord's day, we should be in the Lord's house, serving the Lord, doing the Lord's work with the Lord's community. Yun ang dapat. Pag naintindihan natin, Sunday is not Paschal Day. Sunday is not Laba Day. Sunday is not Friendship Day. Sunday is the Lord's Day. Bakit mahalaga sa Diyos ang araw ng linggo? Bakit ipinagbubunyi ng mga Kristiyano ang muling pagkabuhay ni Kristo sa araw ng linggo? Hindi lang tuwing Easter Sunday. Every Sunday we come, every Sunday that we gather, on site and even online, every time we come together, we celebrate the resurrection of the Lord. Because the truth is, He is not dead. He is alive. Give Him praise. He is alive. Shout amen. Now look at the next verse. Verse 5 and 6.
the angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified." Verse 6, He's not here. He has risen, just as He said. Come and see the place where He lay. Mga kapatid, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay tinawag na New Day, bagong araw. His resurrection is called a new day. Sunday is a new day. At merong reason kung bakit mahigpit na itinagubili na huwag kalimutan ang pagkakatipon ng mga banal. Hebrews chapter 10 verse 25. There is a reason why it's there. Do not forget our assembling together. Ang ating pagtitipon na tila marami pong nakalimot. May mga taong dahil sa pandemya, hindi po tinamaan ng virus sa katawan, tinamaan ng virus sa isip. Na kahit wala na ang virus, kahit wala na ang pandemya, nakalimutan na nilang magsimba. Lahat ng lugar pinupuntahan nila, pasyalan, birthdayan, kasalan, malls, here and there. Ang hindi na lang nila pinupuntahan ay ang simbahan. Sapagkat ang sabi nila, meron pa raw virus. Diyos ko, hindi na mawawalang virus sa buong mundo. Pero grace is greater than COVID-19. Grace is greater than all the virus put together. Can you say amen? Kaya lang hindi na po natin sila pwedeng husgahan. Hindi rin natin sila pwedeng sisihin sapagkat hindi nila naiintindihan ang masaganang biyaya ng Diyos. Dahil kung maiintindihan mo ito, gustong-gusto mo pumunta sa bahay-sambahan at sambahin ang Diyos ng biyaya, purihin at duwalatiin ang Diyos na nagbigay sa iyo ng bagong umaga, ang Diyos na nagbigay sa iyo ng bagong simula, ang Diyos na nagpala sa iyo. Shout amen. The finished work of Christ has brought us a new day. A new day of blessing, a new day of favor. Can you shout amen? The big idea is in Christ, every day is a new day. Can we say that together? In Christ, every day is a new day. One more time. In Christ, every day is a new day. One more time. In Christ, every day is a new day. In Christ, are you in Christ? Every day is a new day. Why we say so? Your yesterday ends last night. It is a new day. If you are sick yesterday, today is a new day. Today is your healing day. Can you say amen? If you are sad yesterday, this is the new day. Today is the day of happiness, blessing, favor of the Lord. Shout amen. Shout amen. Shout amen. What is the big idea? We believe that with all of our hearts here at EMI, that in Christ, every day is a new day. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and for you to have your new day. There can be darkness of the womb, and there can be darkness of the tomb. But grace is greater than all the darkness because a new day has come. If you want to receive Jesus today and receive the light of this beautiful day, receive Jesus and be saved. Kung nais mong tanggapin na Panginoon sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, itaas mo ang iyong dalawang kamay. Sa lahat po ng mga kapatiran at mga kabiyaya na narito sa bulwagang ito, hihilingin ko po na samahan po natin ang ating mga bisitang nanonood sa broadcast na ito at manalangin po tayo ng pagtanggap. Sumunod tayo sa mga
Katagang bibigkasin ko, nakataas ang dalawang kamay, and let us pray. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Sa loob ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, tayo po'y magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Atin pong ihanda ang ating mga sarili. Kunin po natin ang ating communion elements. And let's do this together. Kayo po nanonood sa broadcast, join us. Kunin niyo po ang inyong communion elements. Magkomunyon po tayo. In Jesus' name. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing isa'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ni kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang atin pong dalawang kamay at sumunod tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay yun ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay inang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. All right. One more time. Malakas. Sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? One more time. Are you in Christ? Every day is a new day. Today is a new day. Can you say amen? Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering.
so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay safe, stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito.